Depresyon, salitang kadalasan natin naririnig o nakikita sa mga taong problemado, malungkutin, at tila binagsakan ng langit at lupa. Mostly sa mga broken-hearted. Agoy! Ikaw ba? Naranasan mo ba ang ma-depress? Alam mo ba talaga ang ibig sabihin, yung tunay na ibig sabihin ng salitang depresyon? At alam mo ba ang mga sintomas nito? Ayon sa research that depression is equal to sadness or kalungkutan at minsan mas malala pa nga doon. Ano ba talaga ang pakiramdam ng ma-depress? Ayon sa study show, malimit ang lungkot na maranasan sa isang taong depressed. Siyempre, kaya nga nade-depress kasi malungkot, diba? Hindi lang basta simpleng lungkot kundi mas malala pa. Dahil sa mga bagay o problema na kinakaharap ng isang tao. Minsan pa nga, masyado itong komplikado. Feeling hopeless or helpless ang iba at minsan nabalitaan na lang natin, yung iba hindi nila kinaya at problema, kaya naisisiraan ng bait at yung iba naman humantong sa desisyon na tapusin ang buhay nila. Kaya upang aware tayo, dapat alam natin ang mga sintomas nito para naman hanggat maaga, maagapan na natin ang problema o maiwasan natin. Isa pa, kung alam natin na doon na papunta ay maaari lumapit, 'di ba? Sa isang licensed health doctor. Pwede na rin sa love doctor. Lalo na kung ikina-depress mo ay buhay pag-ibig, o 'di ba? Malimit na nangyayari or nakaranas ng depression ay yung mga sobrang in love sa pag-ibig. Agoy, Ginoo ko. So, sa tingin ko nade-depress din yung mga taong walang pera. Ngayon, naranasan mo ba ang kagaya niyan? Or mga ganitong pakiramdam, yung ma-depress at mga sintomas nito? Alam mo ba? Una, yung walang kabuhay-buhay. O, diba? Agroy! Labaw ng mabigo. Kaya sige nila magkatog, walang kabuhay-buhay. Walang pera, walang kabuhay-buhay. Pakiramdam mo na lagi na lang malungkot at feeling mo walang makapagpapasaya sa'yo. Aguroy, kasakit. Napakapait Kuya Ede. Yung tipong feeling mo parang binagsakan ng langit at lupa. Mabigat pa ang loob mo, di ba? Pangalawa, mahirap mag-concentrate sa isang bagay. Siyempre, paano ka magkapag-concentrate? Yung utak mo, yung buhay mo, yung pakiramdam mo, inilamo na ng sistema ng pait. Aguroy! Diba? Yung tipong hindi lang basta, hindi makapag-focus, hindi ka rin makapag-desisyon sa mahalagang bagay. Yung pakiramdam mo ay parang hindi sapat yung kakayanan mo para labanan ito. Hirap mag-isip ng tama, hirap umintindi gaya ng binabasa, pinapanood, because of loss of the ability to think clearly. Pangatlo, yung feeling na hindi mo kaya. Feeling mo wala kang lakas, mentally at physically. Helpless ka para solusyonan ang problema. Kawalan ng pag-asa na makabangon sa problema. Tapos feeling sagad at baon na baon nasa problema. O diba? Tapos pang-apat, nawawala ang tiwala o confidence, di ba? Totoo 'yan. Yung feeling bigong-bigo ka, feeling of failure. Pakiramdam mo may mali at hindi sapat, feeling hindi karapat-dapat at puro na lang negative ang nasa puso at utak mo. Feeling mo wala kang kwenta o walang silbi o walang halaga. Minsan vulnerable, minsan kahit magpakatapang tayo, natatablan pa rin. Yung feeling mo lahat ng kamalasan ay sinalo mo na, o diba? Na hindi nila nakikita ang halaga mo. Aguroy! Applicable sa yung mga broken-hearted sa jowa mo. Na kahit ginawa mo na ang lahat, kulang pa rin. O diba? Panglima, hirap makatulog. Agoy! Hirap talaga makatulog kung wala kang pera. At sinaktan ka na ng yung jowa. Yung nag-overthinkers ka na pagdating sa jowa mo. Tapos pag wala ka naman pera, di ka rin makatulog sa problema kung ano nang gagawin mo. Kasi nga sabi nila, mas mahalaga daw ang love. Totoo naman. Pero sa panahon na to, hindi ka rin mabubuhay kung walang pera. Maliban na lang kung nasa bundok ka, magtanim ka at masipag ka, buhay ka na. Pero kung nasa syudad, ay nako, pera. Ika nga nila, ang
tao ay alipin ng pera, 'di ba? Kaya pag wala yung mga gano'n ay depressed. 'Di ba? Yung hirap ka makatulog, kakaisip lalo na sa mga broken-hearted, overthinkers nga, 'di ba? Tulog pero gising ang diwa, 'di ba? Hirap gumising ng maaga dahil magdamag dilat ang mata. Tapos kakaisip ng kung ano-ano hanggang mag-hallucinate o yung kung ano-ano ang nakikita, 'di ba? Tapos hindi normal ang tulog. Malamang hindi nga makatulog ng maayos kaya hindi normal ang tulog, 'di ba? Mahirap yung gano'n kasi dahil yung iba nasisiraan ng bait kaya dapat magpakonsulta sa doktor para matulungan. Hindi yan biro ha. Oo, dinaan ko sa tawa para namang hindi tayo masyadong seryoso na dibdibin yung mga problema natin. Pero hindi ibig sabihin na isantabi na rin natin kung may mga ganong problema. Isipin natin na kalusugan natin ang nakasalalay doon. Isa pala yan sa sign ng depression. Yung paputol-putol ang tulog, feeling pagod pagising. Kasi syempre pag na-depress ka, may problema ka, hindi mahimbing ang tulog mo kasi nga biglang papasok sa utak mo yung mga kung ano-anong problemang yan. 'Di ba? Lalo na kung problema sa jowa, aguroy! Magbukal-bukal agad sa mong dugo. Tagam anong minter. Jowa pa more. 'Di ba? Pang-anim, yung palaging pagod, 'di ba? Feeling pagod palagi kahit walang ginagawa, o 'di ba? Yung hirap bumangon at gampanan ang mga gawain sa araw-araw. Panay gulong at hilata na lang, 'di ba? Hirap na gawin ang mga nakasanayang gawain sa araw-araw. 7, walang gana kumain. Aguroy, murag puro man dun sa gugma lagi. Walang gana kumain kasi bigo sa pag-ibig, nag-away sila ni jowa, tabang mga langit. Kaya yung iba na mamayat ng husto at nagiging haggard. Gosh! When haggardness strike, 'di ba? In love lagi, in love pa. Magdupay uyabon ang kaugalingon kay why stress, 'di ba? Sabi nga nila ang mga single maganda at gwapo, 'di ba? Yung iba naman pag sobrang depressed nagiging halimaw sa pagkain kaya tumataba ng husto. Tapos stress eating ang tawag doon. Kala mo galit sa pagkain. Sa pagkain ay bunton ang sama ng loob. Pang-8 naman, sakit sa katawan. Pag depressed ka, hindi lang mental or emotional attack ang maramdaman mo. Maaari mo ring naramdaman ang sakit ng katawan. Tapos gaya ng sakit ng ulo, pagkahilo, tapos sakit ng tiyan at paa, tapos kamay at iba pang parte ng katawan mo. And that is according to studies show na at yun sabi din sa research, o 'di ba? Doble na. For sure pag depressed ka dahil sa jowa mo ay malamang sa malamang unang masakit sa iyo ay ang puso. Aguroy. Sabi naman ng iba, kaya nadidepress ang isang tao dahil lack of self-motivation and positive character in person. Totoo. Kasi kung mahina kang tao, vulnerable ka, mahirap din talaga mag-survive, 'di ba? May mga pagkakataon din talaga na may mga kaibigan o pamilya o kamag-anak na frustrated at hindi maintindihan ang mga taong depressed kung bakit daw hindi nila kayang labanan ang depression, 'di ba? Kasi nga iba-iba naman tayo ng pananaw. Minsan binubuli ka kasi nga kartehan lang 'yan. Pero ang totoo, hindi biro ang ma-depress, 'di ba? Hello. Iba-iba nga tayo, 'di ba? We have different ability and capacity to face the problems, 'di ba? May matibay at matapang, 'di ba? May mga vulnerable, ibig ko sabihin may mga madaling masaktan, madaling matablan. Kung sabagay hindi matibay, madaling mabigatan, 'di ba? Hindi ganun ka fighter pagdating sa mga problema. Kasi nga, we have different views and outlooks in life. Kanya-kanya tayo ng pinagdaanan sa buhay, mga karanasan, so hindi natin masisisi ang isang tao, 'di ba? We have different ways in facing our problems, 'di ba? Di natin sila masisisi kaya we must be open-minded pagdating sa mga ganyan.